Yun, isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po, ay good vibes muna tayo. Reaction ko po itong ginawang interview nitong si Boss Wakiwak dito sa dito kay Kuya Jonathan. At ito po, pinutol-putol ko na lang ito. At kumuha lang ako ng mga ilang tanong ni Boss Wakiwak dito kay Kuya Jonathan galing doon sa kanyang comment section. Patungkol ito doon din sa naging vlog ni Boss Wakiwak kay Kuya Jonathan dati. At ito mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi. Katuwaan lang ito. Ito aking reaction video na ito. At kung gusto nyong mapanood yung kabuuan nitong interview ito ni Boss Wakiwak dito kay Kuya Jonathan, puntahan nyo yung channel nito si Boss Wakiwak. May part 1 at part 2 itong ginawa niyang interview ito kay Kuya Jonathan. Alam niyo, sa totoo lang, mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, habang pinapanood ko itong vlog na ito ni Boss Wakiwak, tawa ako ng tawa. Pero nakita ko din dito, mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, na ito si Kuya Jonathan, matalino talaga ito at napakagaling niyang mga tuwiran. Sabi ko nga, kung nakapag-aral ito, sigurado lalo na ito. Lalo nang napakahusay nitong mga tuwiran. Pwede nga ito mag-abogado eh. Kung ito'y nakapag-aral lang, ang galing niya eh. Ang galing niyang sumagot. Ang galing niyang magpalusot. Di ba? At ito, umpisa na natin itong masayang interview nitong si Boss Wakiwak dito kay Kuya Jonathan. At bigyan natin ng kaunting ikangay pitik ng reaction. Ito, panoorin po natin. Kasi nga, ang sabi nila, ng mga nagko-comment, na sinasabi nila na malakas pa naman daw ang katawan mo, pwede ka pa naman magtrabaho, bakit ka umaasa sa panglilimos o kaya sa pangingi at sa mga sponsor? Anong masasabi mo doon? Dito, sabi ko nga sa inyo, makikita nyo dito kung gaano kahusay mga tuwiran itong si Kuya Jonathan. Na minsan kung iisipin mo, may punto yung mga sinasabi niya. Pero bagamat kung iisipin natin may punto yung sinasabi niya, ay may nakikita din syempre tayo ditong sablay. At ito yung bibigyan natin ng kaunting pitik ng reaksyon. Eto, tuloy natin. Umiyak na nga si mama ko pag iniwanan ko. Anong gagawin ko? Hindi pa bayaan ko, magagalit yan. Tapos, hindi titigil. Eh kung mapano yan, namumula yan pag umiyak, namumula. Nawala na nga, yan urirat eh. Doon eh. Tapos pag iniwan ko yan, hindi mapakali yan. Anong gagawin ko? Isasama ko. Di, double pagod ko na. Mahirap na nga magtulak araw-araw eh. Tapos magkataon pa ako mag-starte. Di kami dalawa na lang magtutulak, mangingi. Di ba tama? Yun yung katwiran niya. Kung bakit hindi siya makapagtrabaho. Kasi hindi niya maiwan ang kanyang mama. Di ba? Kasi nga daw, pag iniiwan niya yung kanyang mama, umiiyak. At naaawa siya pag umiiyak yung kanyang mama. Dahil pag umiyak daw ito ay umaabot sa nawawala ng ulirat o nawawala ng malay. Ayaw daw kasi ng kanyang mama na nawawala siya sa tabi nito. At yan daw ang dahilan kung bakit hindi siya makapagtrabaho. Kasi nga, nag-aalala siya sa kanyang mama na pag iniwan niya, baka mag-iiyak at kung mapaano pa. Di ba? Napaka mapagmahal na anak ni Kuya Jonathan. Totoo yan. Mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi. Pero alam nyo, dito sa sinabing ito ni Kuya Jonathan, kung iisipin mo, ay oo nga, may punto siya. Na baka pag iniwan niya mag-isa ang kanyang mama, ay madatna na lang niya ng baka napahamak na. Dahil sa pag-iiyak at walang nagbabantay dito kay Nanay Marita habang
nagtatrabaho siya. Kaya para dito kay Kuya Jonathan, ay mas okay yung panglilimos dahil kasama niya ang kanyang mama at nakikita niya ang sitwasyon ng kanyang mama. Kumbaga, nababantayan niya ang kanyang mama. Pero, kung babalikan natin yung mga nakaraan, yung mga nakaraang oportunidad na dumating sa kanilang buhay. Katulad halimbawa, nung nandito sila kay Laka Business. Napakaganda na ng tayo nila dyan. Kinuhanan sila ng mauupahang bahay nila ka-business. Sila ka-business ang bumabayad ng upa sa bahay, bayad sa kuryente at tubig. Ang tanging gagawin lang ni Kuya Jonathan ay pupunta sila doon kay Laka Business. Maliligo si Kuya Jonathan, paliliguan si Nanay Marita ng mga EMS. Mga EMS pa ha, nagpapaligo. Asikaso yan ng EMS. At ito si Kuya Jonathan nasa sa kanya kung ano lang yung gusto niyang gawin sa ka-business house. At kung gusto niya sumama sa pagmimisyon, yun lang yung gagawin niya. Yun na yung pinakantrabaho niya. Di ba? Yun yung isa sa ibinigay ni ka-business na trabaho sa kanya. Napakagaang na trabaho. Pero, pinakawalan niya. Mas ginusto nilang mag-ina na bumalik dyan sa lugar na kung saan ay kinalakhan niya. Na kung saan ay dyan daw sila masaya. Iniwan niya yung napakaganda niyang trabaho kay Laka Business. Di ba? Kaya doon sa sinasabi niya na paano siya magtatrabaho ay walang maiwang kay Nanay Marita, hindi niya maiwang mag-isa si Nanay Marita. Ay bakit nung nandun ka kay Laka Business? Na alam mong nandun yung mga EMS, magbabantay kay Nanay Marita pag ikay na nasama sa pagmimisyon. May malinaw at may maayos na bantay si Nanay Marita doon. Pero bakit inayawan mo yung trabaho niyan? Di ba? Kung talagang totoo na yan lang ang pinoproblema mo. Yun ang isa kong nakikitang butas dito ni Kuya Jonathan. Ito tuloy natin at pakinggan pa natin yung ibang katwiran nito si Kuya Jonathan. Kung di umiyak yan, tapos naiiwanan ko yan, nakakatrabaho naman ako ng maayos eh. Oo nga, next month talaga, maniwala kayo sa akin. Diba? May pa-pexman pa siya dito. Maniwala daw kasi tayo sa kanya. Ano ba naman kayo? Bakit ba naman hindi nyo pinapaniwalaan si Kuya Jonathan? Eto, tuloy lang natin. Ibig mong sabihin, kung halimbawa, magtrabaho ka, siyempre, iwanan mo si Nanay Marita. Ano bang magiging problema doon? Ito, maganda itong ginawang tanong na ito ni Boss Waki. Kasi, mas may ilinaw dito ni Kuya Jonathan yung napakaganda niyang katwiran. Siyempre, kailangan din naman natin pakinggan ang panig ni Kuya Jonathan para hindi naman masabing one-sided tayo. Di ba? Umiyak na, ayaw niya kasi. Gusto niya lagi ako sa tabi niya. Bakit daw? Bakit? Ewan ko, di ba ayaw niya umiyak? Bakit na ayaw mong laro si Jonathan? Gusto niya lagi ako sa tabi niya. Bakit? Mapano daw ako siguro. Baka ano mangyari sa akin, lahat natatakot na mawala ako. Kasi na lang mag-isa. Baka ganun ang feeling niya sa akin. Kaya ganun, na gusto niya lagi ako sa tabi niya. Eto, ko naman ito. Usapin naman ito kay Nanay Marita. Kasi, yun, tama naman yung sinabi ni Kuya Jonathan na maaaring ganon yung feeling ni Nanay Marita na baka pag umalis si Kuya Jonathan ay mawala ito si Kuya Jonathan o mapahamak at maging dahilan niya ng pagkawala ni Kuya Jonathan ay paano nga naman itong si Nanay Marita? May iwan siya mag-isa. At sino ang mag-aasikaso dito kung wala na itong si Kuya Jonathan? Pwedeng yan talaga yung nararamdaman ni Nanay Marita o yan yung iniisip ni Nanay Marita. Kaya ayaw niya na pagtatrabahuin ito si Kuya Jonathan sa malayo.
Ayaw niya na yung hindi niya nakikita itong si Kuya Jonathan. Pwedeng yan talaga yung katwiran ni Nanay Marita kung bakit ayaw niyang palisin si Kuya Jonathan. Pero sabi ko nga, kung ito pala naman yung katwiran nila, ay bakit pa sila umalis doon sa ka-business? Di ba? Ay doon magkasama sila. Pwede maghapon silang magkasama doon, kakain sila ng maayos, malinis sila doon, at may sweldo pa si Kuya Jonathan. Di ba? Kaya kung ito yung katwiran ni Nanay Marita, yun lang yung tanong ko. Bakit sila umalis pa doon sa ka-business? Ito tuloy natin. Good day, Kawaki. Dapat po bago bigyan ng tulong, maligo muna sila. Huwag matigas ang ulo. Maligo na kayo lagi. Anong masasabi mo rito? Naligo na nga kami, yung nakaraan kila kuya ka-business eh. Ayun. Naligo na nga kami pati ako. Paliligo lang namin nakaraan. Kaya malinis na kami oh. Paliligo lang namin kila kuya. Kasi, yun ang sabi ni kuya, patakaran niya yun eh. O di ba? Another katwiran na naman. Naligo na naman pala sila eh. Di ba? Para doon sa nag-comment, shout out sa iyo. Naligo na daw sila. Pero kasi dito, ang gusto nung tukuyin nung nag-comment ay maligo lagi. Hindi maligo isang beses lang, isang buwan. O ilang buwan na nga yata yan, bago naligo na isang beses eh. Tapos kung hindi pa pala patakaran ni ka-business, na maligo araw-araw, hindi ka maliligo. At saka Kuya Jonathan, hindi porke naligo ka ng isang beses, okay na yung Kuya Jonathan. Ang pinupunto dito, maligo ka lagi. Ano ba yan? Pero okay na yan. Nakapangatuwiran na siya. Yan yung katwiran niya eh. O sige, tuloy lang natin. Ikaw ang tinutukoy dito, marunong ka kasing makinig, Jonathan. At matutong huwag maging doble kara. Kung sino kausap mo, sinisiraan mo yung iba. At kung sa iba naman, yung unang kinakausap, masama na rin sa iba. Ibig sabihin, doble kara ka raw. Kapag ka nakausap mo yung ibang vlogger, iba naman sinasabi mo. Sinisiraan mo yung iba. Ano masasabi mo rito? Etong tanong na ito ni Boss Wakiwa. Kung tutuusin, sanay na tayo dito kay Kuya Jonathan. Di ba? Na kung sino yung kaharap niya, ayun yung magaling. At yung ibang mga tumulong sa kanya, aba ay masama na. Ganon yan si Kuya Jonathan. Kumbaga ito na yung nakasanayan nating ugali nito si Kuya Jonathan. At ito, pakinggan natin kung ano magiging sagot dito ni Kuya Jonathan. May nasabi lang kasi akong doon sa ibang vlogger, na hindi naman nila kasi nasabi ng tama yung sinasabi nila sa akin. Kaya ako nasabi na ganun din. Kasi itakamali rin sila magsalita sa akin ng isang paliwanag eh. Kaya sabihan ko rin ng ganun. Pero tama lang din niya sinasabi. Hindi ko naman din sasabihin ng ganun. Ayo. Hindi rin tama yung sinasabi nila minsan sa akin. Ayun. So, yun ang pangunawa mo. O yun yung masasabi ko lang. O, di ba? Ang lumalabas pa ditong mali ay yung mga nagbablog sa kanya. Katulad ng limbawa ni Ka-Business, ni Thinking Body, at saka nito sila Kuya Renji. Tsaka si Buston Ying. Isa din yung siya nag-vlog sa kanya. At saka si Ate Jenny pala. Lumalabas na itong mga vlogger na ito ang mali. Hindi maganda ang sinasabi kay Kuya Jonathan. Di ba? At ito si Kuya Jonathan ang tama ngayon. Sa bagay, ito kasi si Kuya Jonathan, ang katangian nito, lagi niyang inililigtas sa pagkakamali ang kanyang sarili. Yan yung katangian ni Kuya Jonathan. At ito, tuloy ulit tayo. Okay, dito tayo sa sabi niya dito, gusto naman makalikom ng pera si Jonathan mula kay Thinking Body, Ka-Business, Boss Waki. Sunod niyan si LB Vlog, tas kay Ate Inday Jen. Magtrabaho ka. DSWD lang ang talagang kumikilos kay Jonathan. Dapat daw, DSWD daw talaga kayo. At saka kailangan daw, magtrabaho ka. Ano masabi mo? Eto,
Ito yung isa sa pinakang matinding sagot ni Kuya Jonathan dito. At hindi ko alam kung matatawa kayo dito o maiinis sa sagot niyang ito. Ito, tuloy natin. Kung magtatrabaho ako, may mga vlogger naman tumutulong sa akin. Para sa man din yun eh. Dito na ako magtatrabaho sa vlogger. Para medyo malaki-laki ang kita ko. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Yan naman pala eh. Di ba? Mas okay na. May nagbablog naman nga pala sa kanya eh. At sa pagbablog nga naman, wala siyang hirap. Tatanggap na lang siya. Galing doon sa mga nagbablog sa kanya. At syempre, pag may nag-sponsor, nakatikim kasi ito ng sponsor eh. Kaya yan yung katwiran niya. Bakit pa nga naman siya magtatrabaho ng mabigat? Ay may nagbablog naman sa kanya. Tatanggap na lang siya. At mas malaki pa yung matatanggap niya. Kaysa doon sa mag-construction ka nga naman. Maghapon kang batak na batak ang katawan sa trabaho. Mananak ang katawan mo. Maiinitan ka ng todo. Mapapagod ka ng masyado. Ay samantalang dito. O, di ba? Magkwento-kwento ka lang sa mga vlogger. Sasagot-sagot ka lang sa mga tanong ng vlogger. O. Magagawa ka lang ng mga kwentong ika nga ay makakapag paganda ng views ng mga vlogger. Kahit yung kwento mo ay hindi na tama. Ganun lang. Instant pera na agad, di ba? Ay paano kung magustuhan ka pa ng sponsor? Di ba? Ganun lang. Ganun yung katwiran ni Kuya Jonathan. At alam nyo, mga ka-business, mga kapapi, ang isang nakita ko dito, tila ba itong ginawang pagbablog kay Kuya Jonathan ay siya pang nagturo sa kanya ng another niyang katamaran. Di ba? Woo! Diyos mio Marimar, Kuya Jonathan. Alam nyo, sa nangyari ito, dito sa mga katwiran nito ni Kuya Jonathan, hindi posibleng masisi dito yung mga vlogger eh. At sabihin nito mga ibang mga viewers na yan ang resulta ng pagbablog nyo kay Kuya Jonathan. Naging tamad tuloy itong si Kuya Jonathan. O mas naging tamad tuloy itong si Kuya Jonathan. Kasi may mga inaasahan na ngayon siyang vlogger na magbibigay sa kanya. Hay, nako Kuya Jonathan. Kumbaga, yung intention ng vlogger na tulungan silang mag-ina dahil sa kanilang kalagayan ay hindi malayo. Na pati itong mga vlogger ay masisi dahil sa katamaran ko si Kuya Jonathan. Ito, tuloy natin. So, ang tinutukoy mo pala, kakaiba ito mga kawaki, mga kabisnes, mga kalinda. Oo nga naman, trabaho din naman itong vlogger kay kasi tulak. Paano yan, tulak mo dito kay nanay, no? Paikot-ikot, no? So, yun ay tinuturing mong trabaho. O tsaka sikat ka pa, nakikita ka pa sa YouTube. Diyan tayo eh. Diyan tayo sa katwirang sikat eh. Minsan kasi sinabi nito kay ka-business na malaki na yung talent niya kasi sikat na siya. Di ba? Iba talaga ang utak nito taong ito. Di ba? Ika nga ay talino mag-isip ng taong ito. Ito tuloy natin bago tayo maloko dito. Sabi sa inyo, good vibes to eh. Ito, tuloy na natin. Eh, kung magtatrabaho ko sa iba, hindi ka naman sikat, hindi ka nakikita sa YouTube. Kaya ayaw ko ng ganun. Eh, medyo mahirap kasi yun yung mga vlogger. Medyo madali lang. Kaya doon ako, kung magtatrabaho ko, doon ako sa vlogger magtatrabaho. Kikita ka kapag ka may mag-sponsor. Oo. Ayun. Masarap ang pagkain. Masarap. Oo. Saka ano lang, ayahay lang ng konti. Ayahay lang ng konti. Ayahay lang ng konti. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Anak ng teteng Kuya Jonathan. Gusto mo pala hayahay ang buhay. Hanep na yan. Kaya gusto mo maging kapwa.
para hayahay. Ito, tuloy natin. Dito tayo kay Susan. Sabi naman ni Susan, wala pinakikinggan yan, sarili niya. Sinusunod kasi nga gusto lang talaga niyang ipaghanap buhay ang ina. Kahit ako, di ako tutulungan niyang ganyang tao. Hindi niya daw tutulungan yung katulad mong tao. Ano masabi mo rito? Eto, totoo ito. Ito sinabi nito si Nanay Susan na ginagamit lang nitong si Kuya Jonathan, itong si Nanay Marita para sa pamamalimos. Kasi nga, kung si Kuya Jonathan lang yung mamamalimos, hindi naman lilimusan yan eh. Kasi ang laki ng katawan. Kaya ginagamit niya itong si Nanay Marita para siya mamalimos. Kasi alam niya na maraming naaawa dito kay Nanay Marita. Kasi kung talagang pagtatrabaho ang gusto niya, kung ayaw niya dito kay Laka Business, pwede naman yan dalhin itong si Nanay Marita sa DSWD. At nalakad na nga yan eh. Nasimulan ng lakarin yan. Pero, ayaw nitong si Kuya Jonathan. Kasi nga, ito si Nanay Marita ay nagagamit niya sa panlilimos. At kung mawawala si Nanay Marita sa kanya, sa kanyang tabi, ay mawawala na yung source of income niya. Diba? Yun lang yun. At dito talaga natin makikita kung gaano katalino ito si Kuya Jonathan. Di ba mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi? Eto, tuloy lang po natin. Ito ay galing kay Mama Tess Sia. Sinungaling yan. Lahat ng tumutulong sa kanya, sinisiraan niya. Kahit si ka-business, sinisiraan yan. Ano masabi mo rito? Yung inamin ko na, yung sinabi ko kay business kasi, nagkamali rin ko siya ron, tsaka Nagkamali ka. nagkamali ako sa lanan ko rin, tsaka humingi na akong tawad na kay kuya ka business, pati kay ate. Pero ngayon, di ko na inuulit. Inaayos ko na, tsaka ayos na kami ni kuya, hindi ko na ginagawa dati. Talaga ba? Talaga bang hindi mo na ginagawa yung dati? Ay parang may napanood akong vlog na may mga ilang pasaring ka pa dun eh. Sinaway ka lang. Di ba? Ay, nako Kuya Jonathan. Ito, tuloy natin. Ito may pangalawang tanong dito. Tanong naman ito ay sabi naman ito ni Florencia Leonor. Namimili po yan ng pagkain. Ayaw niyang pangit na bigas. Gusto nila McDo at Jollibee. Anong masasabi mo rito? Ito, totoo ito, mga kalingap, mga kabisnes, mga papi. Ito si Kuya Jonathan, may kaartihan talaga ito sa pagkain. Kahit nga yung bigas na bigay ni ka-business eh. Sinabihan niyang NFA daw. Di ba? Tapos, yung mga grocery, nung tingnan niya at walang meatloaf at Argentina daw, ay ikunento pa niya doon kay Thinking Buddy na puro sardinas yata o noodles lang yung kanya natanggap. Di ba? Napaka-reklamador. Di ba? Basta mapili sa pagkain. At saka yung tipong aabutan mo yan, yung naka-plastic na pagkain, hindi niya kakainin kasi ang tingin niya marumi yun. Kumbaga, pinaghihinalaan niya, yung pagkain na marumi, hindi man lang niya tingnan yung kanyang sarili kung gano'ng karumi. Di ba mga kalingap, mga ka-business, mga kapati? Ito yung tipo ng namamalimos na sobrang arte. Kaya marami din ang ikangin na buwisit dito. Alam niyo mga kalingap, mga ka-business, mga papi, dito, may kwan din dito eh. May comment din si Ma'am Pretty. Pretty Mine 143. May comment din dyan. At natawa din ako doon sa comment na yun ni Ma'am Pretty. Kasi gigil na gigil doon si Ma'am Pretty sa comment niyang yun eh. Pero tama yung mga ikinoment ni Ma'am Pretty doon. At maganda din sana yung comment ni Ma'am Pretty dito eh. Kaya lang sobrang haba, kaya hindi ko na rin isinama dito. Kaya kung gusto nyo mapanood, yung kabuuan ng lahat ng comment na binasa dito ni Boss Wakiwak, panoodin nyo yung upload ni Boss Wakiwak. At kung natawa kayo dito sa aking reaction video na ito, mas matatawa kayo doon. At ito, tuloy lang natin. Ito na ako masarap McDo at Jollibee. Totoo pong masarap ang McDo at Jollibee. Kahit sino Okay. kumakain ng ganun paborito. Oo. Tama namang kinakain po namin ganun.
Sino pa naman ayaw, no? Oo, ay, kakain ka naman ng, ano, sorry na, kakain naman yan, sorry. Pero dito, inamin din naman ito si Kuya Jonathan na mapili silang mag-ina sa pagkain. Pero mas mapili daw siya. Siya daw yung original na maarte kaysa dun sa nanay niya. Di ba? Aminado naman siya. At very good yan, Kuya Jonathan. Aminado ka dyan. Ito, tuloy lang natin. May nag-comment. Ang nag-comment sa iyo ay si Pretty Mind 143. Basahin ko ha. Ito, hindi ko na sinama dito yung comment ni Ma'am Pretty kasi ang haba. Pero panoodin nyo po. Sabi ko nga, panoodin nyo doon sa upload ni Boss Wakiwak kung gusto nyo malaman ang lakat ng mga comment at tanong dyan kay Kuya Jonathan. Kasi marami ditong comment na hindi ko na isinama. Kasi masyadong lahaba. Baka umabot ito ng 1 oras mahigit itong aking reaction video na ito. Kung isasama ko lahat yung mga comment na binasa ni Boss Wakiwak. At shout out kay Ma'am Pretty Mind 143. Talaga naman, Ma'am Pretty. Hindi ka talaga nakatiis dito. Nag-comment ka talaga. Shout out sa iyo at saludo ako sa iyo. Ito, tuloy na natin. Ang sabi dito ni John Corda, huwag ka na magtrabaho. Maglo-lo ka na lang. Hoy! Nabunganga nyo! Ito yung pinakang nagustuhan ko comment. Dito talaga ako natawa sa comment na ito ng todo. Grabe. Shout out sa iyo, boss. Yung sa nag-comment. Bakit naman kasi ganyan yung comment mo? Grabe ka naman. Grabe ka naman kay Kuya Jonathan. At ito yung naging sagot niya ni Kuya Jonathan sa comment na yan. Ano masabi mo rito? Sabi ko lang doon, babae ba lalaki? Lalaki siguro to, John eh. Lalaki yan. Lahat naman lalaki, nagjajakol eh. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Yan yung sagot ni Kuya Jonathan sa'yo. O, kasi naman yung nag-comment na yon. Grabe. Grabe ka, boss. Na-back to yung katuloy ni Kuya Jonathan. O, diba, lahat daw naman ng lalaki ginagawa yon. Ay, Kuya Jonathan. At yan, paano po hanggang dito na lang muna po itong ating reaction video na ito. At sana po nagustuhan nyo itong aking ginawang reaction video patungkol dito kay Kuya Jonathan. At muli po ay maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa aking mga ginagawang reaction video. Maraming salamat po. At yan, bago po tayo tuloy magtapos ay syempre ang lagi ko pong paalala na patuloy lang po natin suportahan ang Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family at Mrs. KB Official. At ganoon din po ang lahat ng kagwang ni Ka-Business at syempre ganoon din po ang lahat ng reactor ni Ka-Business. At isama na rin po natin mga kalingap, mga Ka-Business, mga kapapi sa patuloy po nating susuportahan ang ama ng kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po si Kalingap Rab at syempre ganon din si Ate Edna Vlog, ang may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At ganon din po ang may bahay ni Kalingap Rab na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At syempre ganon din po ang lahat ng Kalingap Partners at lahat ng Kalingap Reactors. At ito mga Kalingap, mga Ka-Business, mga papi, ipaglalambing ko din po sa inyo, suportahan din naman po natin. Ito nga, ilalagay ko po dito sa screen, mga kaibigan ko pong vlogger yan. At eto po sila. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in. At yan, makisuporta naman po lahat ng yan, mga kalingap, mga Ka-Business, mga kapapi. At muli po ay maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. I love you all. Bye-bye.